Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon, ang illumination of conscience. The warning. Ito po ay ang mga messages ng Mahal na Birhen ng Garabandal. Between 1961 and 1965, the Virgin Mary reportedly appeared to 4 young girls in the village of San Sebastian de Garabandal. Ito po ang pagpapakita ng Mahal na Birhen mula noong 1961 hanggang 1965 sa 4 na batang babae na ito ang pinangalanan, si Conchita Gonzales, 12 years old, si Jacinta Gonzales, 12 years old, Mariloli Mason, 12 years old, at si Maricruz Gonzales, 11 years old. Yung October 10, 1961, ito po ang messages. We must make many sacrifices, perform much penance, and visit the Blessed Sacrament frequently. But first, we must live good lives. If we do not, a chastisement will befall us. The cup is already filling up, and if we do not change, a very great chastisement will come upon us. Tayo ay kinakailangang gumawa ng maraming sakripisyo at gumawa ng penas, ng pagbabayad sala. At bisitahin ang Blessed Sacrament ng madalas. Ngunit, kailangan nating mabuhay ng good lives, ng mabuting buhay. At kung hindi, ang chastisement ay dadating. Ang cup ay already filling up, ay napupuno na, at kung hindi tayo magbabago, ang malaking chastisement ay darating sa atin. Yung message noong June 18, 1965, as my message of October 18 has not been complied with and has not been made known to the world, I am advising you that this is the last one. Before the cup was filling up, now it is overflowing. Many cardinals, many bishops, and many priests are on the road to perdition and are taking many souls with them. Sa aking mensahe noong October 18 ay hindi na-comply, ay hindi natupad at hindi na ipaalam sa buong mundo. Ako ay na-advise ko sa inyo na ito ang huli. Dati, ang cup, ang tasa ay mapupuno na. Ngayon, ito ay umaapaw.
maraming cardinals, maraming bishops, at maraming priest, maraming pari ang nasa road to perdition, papunta sa kapahamakan at dinadala nila ang maraming kaluluwa kasama nila. Less and less importance is being given to the Eucharist. You should turn the wrath of God away from yourselves by your efforts. If you ask His forgiveness with sincere hearts, He will pardon you. I, your mother, through the intercession of Saint Michael, the Archangel, ask you to amend your lives. You are now receiving the last warnings. I love you very much and do not want your condemnation. Pray to us with sincerity and we will grant your request. You should make more sacrifices to think about the passion of Jesus. Paunti ang nagbibigay ng importansya na ipinibigay sa Eucharist. You should turn the wrath of God away from yourselves by your efforts. Kailangan mong tanggalin ang galit ng Panginoon palayo sa iyo, sa iyong mga efforts, sa iyong mga pagsisikap. Kung aas mo, hihingin mo ang kanyang pagpapatawad na may sincere na puso, ay papatawarin kanya. Ako na iyong ina, sa pamamagitan ng intercession ni Saint Michael, the Archangel, ay sinasabi ko sa iyo na baguhin ang iyong buhay. Na tinatanggap mo ngayon ang mga huling warnings. Minamahal kita ng todo at hindi ko nais ang inyong condemnation, kapahamakan. Manalangin kayo with sincerity at igagrant namin ang inyong request. Gumawa ng maraming sakripisyo at tingnan ang mga hirap at sakit ng Panginoong Jesus. Ayun po, ito ang mga mensahe ng mahal na ina sa mga bata sa Garabandal. At ito ang nagsisilbing warning, the last warnings. Dahil ang mga tao ay patungo na sa kapahamakan at ay binibigay ang mga mensahe na ito upang ipaalam sa buong mundo. At yun nga na ang tasa ay nung unang message ay napupuno na at ngayon ito ay umaapaw na. So ito po, kaya diba, naghihintay na tayo ng isang paparating na justice man. At ito ang warning ng mahal na Birhen sa atin. About a worldwide warning. Conchita Gonzalez,
January 1, 1965. Our Lady said that a warning would be given to the entire world before the miracle in order that the world might amend itself. It will come directly from God and be visible throughout the entire world. Ang mahal na Biren ay nagsabi na ang babala ay ibibigay sa buong mundo bago ang miracle upang ang mundo ay baguhin ang sarili. At ito ay darating direkta mula sa Panginoon at makikita sa buong mundo. So ito po ang sinabi ni Conchita Gonzales na may ibibigay na warning ang ating Panginoon ayon sa mahal na Biren. Dahil yun nga, alam natin na ang mundo'y sobrang na makasalanan at ito na ang mga huling warning sa atin upang magbago, upang ang mundo ay baguhin at i-amend ang mundo, the world itself. June 2, 1965, messages pa rin kay Conchita Gonzales. This warning, like the chastisement, is a very fearful thing for the good as well as the wicked. It will draw the good closer to God, and it will warn the wicked that the end of time, not to be confused with the end of the world, is coming, and that these are the last warnings. No one can stop it from happening. It is certain, although I know nothing of the day or the date. Ayun. Ito ang warning. Katulad ng chastisement ay isang nakakatakot na bagay para sa mga mabubuti at sa mga masasama. At ilalapit nito palapit sa Diyos. Ang mga mabubuti at ito naman ay warn, ay babala para sa mga masasama na ang end of time ay paparating. At ito ang mga huling warning. Walang nakakapigil nito na ito ay mangyayari at ito ay sigurado. Kahit na hindi ko alam kung ano ang oras at araw nito. Ito po na ang warning ay siguradong dadating na isang nakakatakot na bagay para sa mga mabubuti at masasama. Ngunit ilalapit nito ang lahat sa Panginoon at ito rin ay nagsisilbing warning sa mga hindi pa nagsisisi. The warning will be like a revelation of our sins, and it will be seen and experienced equally by believers and non-believers, and people of any religion whatsoever. Each person on earth
will have an interior experience of how they stand in the light of God's justice. It is like a purification for the miracle, and it is like a catastrophe. It will make us think of the dead. That is, we would prefer to be dead than to experience the warning. The warning will be recognized and accepted by the world. Ang warning ay katulad ng mistulang katulad ng revelasyon ng ating mga kasalanan. At ito ay makikita at ma-experience equally ng mga nananampalataya at ng mga hindi nananampalataya. At mga tao na kahit ano ang kanilang relihiyon. Bawat tao sa mundo ay magkakaroon ng interior ng sa kaloobang karanasan kung paano sila tumayo sa liwanag ng hustisya ng ating Panginoon. Ito ay tulad ng isang purifikasyon para sa isang miracle. At ito ay katulad ng isang catastrophe ng sakuna. At it will make us think of the dead. Ito ay gagawin nitong makita natin, maalala ang mga patay at na mas gugustuhin pa natin ang mamatay kaysa sa maranasan ang warning. Ang warning ay makikilala at tatanggapin ng mundo. Ayun po. Ang warning ay ang revelasyon ng ating mga kasalanan. So, ito po, kung naririnig na ninyo ang illumination of conscience at meron na rin movie ng The Warning. So, ito po, na kung paano na nakikita ng ating Panginoon ang ating kaluluwa, kung paano ang ating pagiging makasalanan na tayo ay tatayo sa harap ng ating Panginoon. Tinatawag po ito na parang mini justice, mini purification. Ngayon po makikita natin ang ating sarili na paano tayo tinitingnan ng ating Panginoon, na paano ang mga maliliit na kasalanan at ang mga bagay na nagawa at hindi nagawa ay makikita natin. At ayun nga na maaalala natin ang mga namatay at mas gugustuhin pa nating mamatay kaysa maranasan ang warning. Ayun po, may papadating tayo. Illumination of conscience. Na, ayun nga, makikita natin anong ang estado ng ating kaluluwa. Jesus will send the warning to purify us so that we may better appreciate the miracle by which He clearly proves His love.
for us, and hence His desire that we see the consequences of the sins we have committed. I think that those who do not despair will experience great good from it for their sanctification. Ating Panginoong Jesus ay magpapadala ng warning upang tayo ay i-purify at upang better na tanggapin natin ang miracle na nag-prove ng kanyang pagmamahal at ang kanyang desire, ang kanyang kagustuhan na makita natin ang mga resulta ng ating mga kasalanan na ating nagawa. I think sa aking palagay na ang mga hindi na despair ay makaka-experience, makakaranas ng great good, ng malaking kaginhawahan mula rito para sa kanilang sanctification. Yun na ito, papadala na ating Panginoon ang warning upang ma-appreciate natin na ito ay proof ng pagmamahal ng ating Panginoon at ang kanyang desire, ng kanyang kagustuhan na makita natin ang consequences ng ating mga kasalanan. At ang hindi madidespair ay makakaranas ng malaking great good, malaking kaginhawaan para sa kanilang sanctification. The warning is something supernatural and will not be explained by science. It will be seen and experienced by all men all over the world and will be a direct work of God. It will be very awesome. However, if men die from it, it will be only from the emotional shock of seeing it. It will be a correction of the conscience of the world. Those who do not know Christ and Christians will believe it is a warning from God. Ang warning ay isang supernatural at hindi maipapaliwanag ng science. At ito ay makikita at mararanasan ng lahat ng tao sa buong mundo. At ito ay magmumula direkta galing sa ating Panginoon. At ito ay magiging kahanga-hanga samantala ang mga tao na mamamatay mula rito ay ang mga tao na mula sa emosyonal na pagkagimbal na makita ito. Ito ay isang pagtatama ng konsensya ng mundo. Ang mga hindi nakikilala ang Panginoong Jesus ay maniniwala na ito ay isang warning mula sa Panginoon. Ayun po, ito ay isang supernatural at hindi
may papaliwanag ng science. At makikita ng buong mundo at ma-experience. At ito ay magmumula direkta sa ating Panginoon. At ang mga taong mamamatay dito ay ang mga taong mamamatay mula sa kanilang emotional shock. Sa kanilang emotion, yung pakiramdam sa napagkabigla na nakita ito. At ito ang pagbabago ng konsyensya ng mundo. Jacinta Gonzalez, the warning will first be some exterior event in the sky, like the collision of two comets. Then will come the interior illumination of conscience. The warning is something that is first seen in the air, everywhere in the world, and immediately is transmitted into the interior of our souls. It will last for a very little time, but it will seem a very long time because of its effect within us. It will be for the good of our souls in order to see in ourselves, our conscience, the good that we have failed to do and the bad that we have done. Then we will feel a great love towards our heavenly parents and ask forgiveness for all our offenses. The warning is for us to draw closer to Him and to increase our faith. Therefore, one should prepare for that day, but not await it with fear. God does not send things for the sake of fear, but rather with justice and love. He does it for the good of all His children, so they might enjoy eternal happiness and not be lost. Ang warning ay unang nakikita sa exterior na pangyayari na mayroong dalawang comet na babangga at collision of two comets. At susunod ang interior na illumination of conscience. So ito po magkakaroon ng dalawang comets na magbabanggaan at doon na tayo nagkakaroon ng illumination of conscience. Ang warning ay isang bagay na nakikita una sa hangin sa buong mundo. At mabilis na ito ay matatransmit, nakakalat sa interior ng ating mga kaluluwa. At ito ay tatagal lamang ng kakaunting oras. Ngunit mistulang mahabang panahon dahil sa epekto nito sa atin. Ito ay para sa kagandahan ng ating kaluluwa, sa kabutihan ng ating kaluluwa, na makita natin ang ating sarili, ang ating konsensya, na sa kabutihan kung ano ang mga hindi nating nagawa at kung ano ang mga mabuti na hindi natin nagawa at ang mga
masama na nagawa natin. Ito ay mararamdaman, tayo ay makakaramdam ng malaking pagmamahal sa ating heavenly parents. At tayo ay hihingi upang humingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga pagkakasala. Ang warning ay para sa atin upang mapalapit sa ating Panginoon at palakasin ang ating pananampalataya. Therefore, kailangan nating maging handa para sa araw na ito. Na ito ay hintayin, hindi na may takot. Dahil ang ating Panginoon ay hindi hindi nagpadala ng warning para sa sake na tayo ay matakot. Ngunit upang sa kanyang justice at kanyang pagmamahal. Ginawa niya ito para sa kabutihan ng lahat ng kanyang mga anak upang may enjoy nila ang eternal, ang habang buhay, eternal happiness, na kaligayahan at hindi maligaw. Ito po ang warning ay bibigay ng ating Panginoon na mag-uumpisa sa exterior na may collision ng dalawang cones at doon na tayo magkakaroon ng illumination of conscience kung saan mag-uumpisa ito sa hangin patungo sa ating transmit papunta sa ating kaluluwa. Ito ay maglalas lamang ng maliit na oras, ngunit mistulang mahabang oras dahil sa effect nito sa atin. Ito ay para sa kabutihan ng ating kaluluwa upang makita natin ang ating sarili, ang mga bagay na mga mabubuting bagay na hindi natin ginawa at ang mga masasamang bagay na ginawa natin. At ayun nga, yung magkaroon tayo ng dito ay upang pukawin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. At humingi ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapalapit sa Kanya at makapaghanda sa araw na ito. Dahil hindi ito ay pinadala ng ating Panginoon upang tayo ay matakot, upang hindi tayo masyak, kundi upang para sa Kanyang justice at sa Kanyang pagmamahal. Para sa kabutihan ng kanilang mga anak. At walang maligaw. Ito nga yung kaya ipinadala sa atin upang tayo makapagsisi sa ating mga kasalanan at makapag-amend, makapagbagong buhay at humingi ng patawad sa ating mga kasalanan upang makapag-prepare at hintayin ang oras na ito dahil ang oras na ito ay siguradong dadating bago ang justice mo. Ayan po, Mary Loli Masol. So ito, siya ang nakakaalam ng araw ng warning. Yun po, paano ang paghahanda para sa great warning sa pagdating
ng warning na ito mula sa ating Panginoon. Ito po ay ang pangungumpisal at um, yung pagiging nasa state of grace. Yung pag-attend ng misa, pag-receive ng Eucharist, confession at pagre-receive ng Holy Eucharist, ang pagiging nasa state of grace. Dahil ang makikita ay ang mga kasalanan nating hindi naikumpisal. Ang mga bagay na dapat nating ginawa na hindi natin ginawa at ang mga bagay na masasama natin ginawa at ang epekto ng mga ito. So, yung mga hindi handa ay masasyak sa kanilang estado ng kanilang kaluluwa at maaring ang iba ay namatay dahil sa shock. Ngayon, kaya ay binibigay sa atin ang warning upang tayo ay makapaghanda, upang na-ready natin ang ating sarili, linisin ang ating mga kasalanan, at maghintay ng warning upang lalo tayong lumapit sa ating Panginoon dahil makikita pa natin ano pa ang mga bagay nating kailangang baguhin, ano pa ang mga bagay na dapat nating pagsisihan. Mariloli Maso. We will see it and feel it within ourselves, and it will be most clear that it comes from God. Yun, makikita natin ito at mararamdaman sa loob ng ating sarili at ito ay maliwanag na galing sa ating Panginoon. The Great Miracle. Conchita Gonzalez. The Blessed Virgin advised me of a great miracle, saying that our God, our Lord, would perform it through her intercession, just as the chastisement will be very, very great in keeping with the needs of the world. The Blessed Virgin has told me the date of the miracle and what it will consist of. I am supposed to announce it 8 days in advance so that people will come. The Pope will see it from wherever he is. And Padre Pio also. He is reliably reported to have seen the miracle before he died. The sick who are present at the miracle will be cured, and the sinners will be converted. Doon sinabi ng mahal na Birhen kay Conchita Gonzalez, ang isang great miracle, malaking miracle, malaking himala na gagawin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng intercession ng mahal na Birhen. Katulad kung paano ang chastisement ay magiging malaki sa malaking very, very great sa keeping sa pangangailangan ng mundo. Yun po, yung chastisement, yung pagre-renew ng earth. The Blessed Virgin ay sinabi sa akin ang date ng miracle at kung ano ito. Ito i-announce ko 8 araw in advance.
upang ang mga tao ay dumating. Ang Pope ay makikita ito mula kung nasaan siya. At ito si Padre Pio ay nakita ang miracle bago siya namatay. Ang mga may sakit na present sa miracle ay gagaling at ang mga makasalanan ay magpo-convert. It will coincide with an event of the church and with the feast of a saint. Magko-coincide sa event ng church at sa fiesta ng isang santo na martir ng Eucharist. At ito ay mangyayari ng 8:30 ng Huwebes ng gabi. At ito ay makikita hindi lang ng mga nasa village, kundi ng mga nakapalibot, ng mga nasa paligid ng mga bundok. It will be the greatest miracle that Jesus has performed for the world. There won't be the slightest doubt that it comes from God and that it is for the good of the mankind. Na ito ang pinakamalaking himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At hindi there won't be the slightest doubt na walang paghihinala na ito ay walang doubt na ito ay galing sa Panginoon at ito ay para sa kabutihan ng sangkatauhan. There will be no doubt in the mind of anyone who sees this great miracle which God our Lord will perform through the intercession of the Blessed Virgin. And now, as we await this great day of the miracle, let us see if the world changes and the chastisement averted. Ito ay magiging walang doubt. There will be no doubt. Walang doubt. Walang parang hinala, ganon. Na ito ay galing sa ating Panginoon. Na magpe-perform mula sa intercession ng mahal na Birhen. At hihintayin natin ang great day na ito ng miracle upang makita kung ang mundo ay magbabago at kung ang chastisement ay hindi dadating. So dito po sa warning kung ano ang ating magiging response. Dito malalaman kung ang chastisement ay ma-avert ng mababago. Dahil hindi nga po, di ba, meron chastisement na paparating. At kung sapat na tao ang magsisisi at magbabalik loob sa ating Panginoon, maaring ang chastisement ay hindi dumating. Ngayon, ito po, ibinibigay sa atin ang warning, ang illumination of conscience upang makita natin ang ating sarili, ang ating mga pagkukulang. Upang babago yun at tayo ay magsisi. At kung may sapat na tao na magsisisi
at magbabalik loob sa Panginoon, maaring ang chastisement ay hindi dumating. So ito po ang mga messages sa Garabandal. Maaari ninyong basahin. Nasa Google lang din naman. Marie Loli Mason, the miracle will take place within 1 year after the warning. So after po ng warning, yung illumination of conscience, doon nakikita kung ano ang magiging response ng mga tao. Kung anong gagawin ng mga tao kung sila ba ay magsisisi at magbabalik loob sa ating Panginoon. The permanent sign. A permanent sign will remain forever as a result of the great miracle. It will be of supernatural origin and something that has never seen on earth. Conchita has written, a sign of the miracle, which will be possible to film or televise, but not touch, will remain forever at the pines. Magkakaroon ng permanent sign, ng permanenteng sign, signos, na resulta ng great miracle. At ito ay isang supernatural na bagay at isang bagay na hindi pa nakikita sa mundo. Ang sign ng miracle na po pwedeng i-film or i-televise, ngunit hindi maaaring hawakan at ito ay magiging forever sa files. The chastisement. During July of 1962, Conchita, Mariloli, and Jacinta were shown a vision of the impending chastisement. Our Lady told the visionaries that if we do not heed her warnings and mankind does not change, after the warning and miracle, God will send the chastisement. Noong July 1962, si Conchita, si Mariloli at si Jacinta ay ipinakita sa kanila ang paparating na chastisement. Sinabi ng Mahal na Birhen sa mga visionaries na kung ang mga tao ay hindi sasagot sa mga warnings at ang mga sangkatauhan ay hindi magbabago pagkatapos ng warning at ng miracle, ang Panginoon ay magsisend ng chastisement. Ito po binibigay sa atin ang warning at ang miracle upang tayo ay magbagong buhay, magbagong puso, upang magsisi at sundin kung ano ang mga warnings ng Mahal na Birhen. Kung ang mga tao ay hindi pa rin magbabago at hindi makikinig sa warning at sa miracle, God will send the chastisement, ay ipapadala ng ating Panginoon ang chastisement. In describing the vision, Mariloli said, it would be worse than having fire on top of us while
underneath us and fire all around us. She saw people throwing themselves into the sea. But instead of putting the fire out, it seemed to make them burn more. Ito ay mas matindi sa pagkakaroon ng fire apoy mula sa itaas at apoy mula sa ilalim natin, ang apoy sa buong paligid. At kanyang nakikita na ang mga tao ay tumatalon sa dagat, ngunit sa halip na mamatay ang apoy ay lalo pa silang nasunod. In a note written by Conchita, she states, "The punishment is conditional upon whether or not mankind heeds the messages of the Blessed Virgin Mary. If the world changes, the justice meant can be averted." So, ayun po, kung hindi magbabago ang mundo ay kung ang mundo ay magbabago ay hindi darating ang justice rin. So, ito po, ibinibigay sa atin ang illumination of conscience at sa mga messages ng Our Lady sa Garabandal ay magkakaroon ng illumination of conscience, the warning na mag-uumpisa na may 2 comet na magbabanggaan at doon magkakaroon ng illumination of conscience. Una sa air, papasok sa ating soul. Ito kung saan ang illumination of conscience ay makikita natin ang estado ng ating kaluluwa mula sa paningin ng ating Panginoon. Ang mga kasalanan na hindi pinagsisihan, ang mga bagay, ang mga mabuting bagay na hindi natin ginawa at ang mga masasama na ating ginawa at ang consequence ng mga bagay na ito at ang mga resulta ng mga bagay na mga ginawa at hindi natin ginawa. Ayun. Ibinibigay ang warning upang ang mundo ay magsisi. Ang mga makasalanan ay makapagbalik loob sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng pagiging handa upang ito ay ating mapaghandaan. Ang warning at ang paghahanda rito ay ang pagkukumpisal, pagtanggap ng Holy Eucharist, at ang pagiging nasa state of grace, ang pag-iwas sa mga kasalanan at ang pananatili sa estado ng biyaya ng ating Panginoon. So ito po ang illumination of conscience. Ang mga hindi nakapaghanda rito ay maaaring mamatay sa shock, sa terror ng kung gaano ang estado ng kanilang kaluluwa at ang mga tao na hindi matanggap ang mga bagay na ito. Maaari silang pumanaw dahil sa shock at kung ikaw ay papanaw na mayroong mortal sin at hindi nakapagsisi, ang kaluluwang ito ay malulos.
Kaya ibinibigay sa atin ang warning upang makita natin ano pa ang mga bagay na maaari nating baguhin. Ano ang mga bagay na maaari pa natin gawin upang maging katanggap-tanggap tayo sa ating Panginoon upang kung dumating man ang chastisement ay nakahanda tayo dahil ang illumination of conscience, ang warning ay siguradong dadating. Kung ang chastisement ay pwedeng hindi dumating, ang illumination of conscience ay siniguradong dadating. At dito babatay kung ang mundo ay magbabago at magsisisi at tatanggapin at magbabalik sa ating Panginoon, maaring ang justice mo ay hindi dumating. Ayun po. Kaya po, kailangan tayong maging handa. Dito po, ang bagay na ito ay ibinibigay upang ating paghandaan. Dahil, ayun nga po, binigay yung kakatapos lang ng topic natin, ang 7,000 years na God's plan. At nakikita dito na malapit na ang 1,000 years reign of the Sacred Heart, of the Immaculate Heart, ang Sabbath rest. Bago ang dumating ang panahon na ito, ay dadating ang chastisement, ang paglilinis. So ito po, ibinibigay sa akin ang warning para sa kapakinabangan ng ating kaluluwa. Ayun. Maraming pong salamat. God bless.